Sa nangyaring pagdinig sa Senado, ang isa po sa mga resource person na humarap ay itong dating PDEA Director na si Director Kakdak na dati rin namang opisyal ni Mr. Morales. At dahil po sa hindi maganda ang kanilang naging relasyon, ano nga ba ang ating dapat asahan sa kanyang paghaharap sa Senado? Siyempre, walang iba kundi sirain at sabihin na sinungaling, hindi dapat pagkatiwalaan itong si Mr. Morales. Ngunit alam niyo po mga kababayan natin, kahit itong pong si Mr. Morales ay pilit na sinisira, abay isa na nga dyan ang ating senador na si Jinggoy Estrada na sinasabing hindi dapat pagkatiwalaan itong si Mr. Morales, kaya din siya sinupalpal. Pero alam nyo ba, itong si Mr. Kaktak ay sinabihan po ni Mr. Morales na takot na opisyal. Sa bagay, kita naman, daw magsalita po mukhang palambot-lambot. Is as Director General of PIDEA. October 18, 2012, Your Honor. 2012. Opo, Your Okay, sir. Honor. So, nung December 17, 2012, nasa admin holding office po sila. Hindi po ako nagtanggal sa kanila, si Yusek Gutierrez. And I already mentioned the possible reason kasi SOP naman po yan sa AFP tsaka sa PNP. Pag mayroon na accused na tao ka, kailangan i-hold mo muna sila para hindi po maharas o masaktan yung pong mga nagrereklamo laban sa kanila. Nakita ko po na 4 na buwan na silang walang ginagawa na sumusweldo. Nanghinayang po ako sa sweldo nila na tinatanggap, hindi naman po sila nasuspinde. So, naisip ko po ibalik sila sa mainstream. Sayang naman po yung ginagastos ng gobyerno sa kanila. So, nag-coincide po ito sa observation ng isang popular broadcaster of ABS-CBN. When he said na paano mo makli-clear ng droga ang Pilipinas kung dyan mismo sa barangay kung saan nakatayo ang PIDEA, may droga. Ganun po. So based on this statement, which is, I'm sure important, I considered important because it affects our credibility, Your Honor. Huli ka ng huli rin sa malayo, tapos dyan sa kapitbahay mo, may nagtutulak, hindi mo ginagalaw. Although, sa aking pagkakaintindi sa national strategy, the clearing of drug-affected barangays actually rest on the Anti-Drug Abuse Council, chaired by the mayor. Ang vice chairman po dyan, kadalasan yung chief of police. Dapat po sila yung nanghuhuli ng street level. Kasi po, ang PIDEA, ang mandato po namin, ang hanapin po yung supply ng droga. Number 1, Shabu Laboratory, smuggling sites, marijuana plantation sites. Kasi po, kung hindi namin maharang sa ibabaw yung droga, bababa po yan, mahirapan po yung mga law enforcement agencies natin sa ilalim. Kaya nga po, wala pang 2,000 yung tao ng PIDEA Kasi nga po, high value targets dapat, tsaka high impact operations lang ang gaganap. Alam ko po yun. Pero importante rin po na maipakita natin sa tao dahil po sa observation ng media na dapat ko rin i-consider. Kasi citizen din po sila. At siguro yun po yung naririnig nila sa mga tao. Nagtayo po ako ng Task Force Pinyahan under the Regional Office of the National Capital Region. So yung pong mga na-floating na galing sa IIS, nilagay ko po doon with specific instruction na i-clear nyo yung barangay Pinyahan. Kasama doon si Morales. Kasama po doon si Mr. Morales, Your Honor. So, wala naman pong nagrereklamo. Kasi sa totoo lang, from floating, babalik mo sa mainstream. Mukhang iyakin itong direktor na ito, mga kababayan po natin, pag magsalita. Ganito ba yung mga dapat na namumuno sa isang departamento na kapag magsalita, mukhang iyakin at nagdarasal? Paano ka ngayon susundin ng iyong mga tauhan kung ganito ka magsalita? Naku po. Matuwa na sila Wala naman po nagre-reklamo. So tahimik po. Meron po silang 4 na pusher na nahuli. Meron pong 4 na dinala sa rehab. So tuloy-tuloy po kasi medyo mahaba po yung listahan ng target personality sa barangay na yun. Kaya lang po, yung mga ganyang small time, trabaho na po na dapat yan ng Philippine National Police. So ang PIDEA doon po dapat nakapokus sa mga malalaking bagay. Sa mga malalaking supplier. Yung mga tingi-tingi, ibigay mo na yan sa Philippine National Police. Yan pa yung pinatutukan mo. Agent yan si Mr. Morales. Tapos, ibigay mo dyan sa mga barya-barya. Di ba? Trabaho na ng pulis yan. Ikaw nga nagsabi na konti lang kayo. Tapos, ang tao mo, gagamitin mo pa dyan sa mga maliliit na bagay. Ibigay na yan sa Philippine National Police. Dapat nakikipag-coordinate ka. Meron pong nangyari.
ito na po. Meron pong report yung Legal and Prosecution Service ko noong December 26, 2012 na sinabi niya, nireport po sa akin through a memo dated December 26, 2012 na si Agent Morales third witness for the accused and testified that there was no actual bypass operation by PIDEA agents against Albert Chua and Nguyen Miao. Mr. Morales further said that the contents of his affidavit were false because the evidence were fabricated and the evidence planted. This is in connection with the criminal case 16939 of the Regional Trial Court, Branch 43, San Fernando, Pampanga, for violation of Section 5, Article 2, and Article 26 of... Sabi ko na nga ba humarap talaga ito sa pagdinig na ito para sirain lang itong credibility ni Mr. Morales. Kahit pa ulit-ulit pa nila nabasahin, ilabas yung mga kaso, dismiss na po Ano pa yung pinaglalaban mo, sir? Isa ka rin ata sa surprise visitor ni Mr. Jinggoy Estrada para sirain itong si Mr. Morales. Focus lang doon sa dokumento. Wag na ilabas pa yung mga lumang isyo na wala namang napuntahan at na-dismiss naman ni Mr. Morales lahat ng kanyang kaso. The revised penal code, RA 9165, Your Honor. Sa drawing ko, ibig sabihin from arresting officer, completely nag-turn around siya 180 degrees Mr. against his operation? Yes, Your Honor. Kaya ako po yung namangha Ang tagal ko po sa serbisyon. Oo, namangha talaga. Pag sure dahil binanatang ka ni Mr. Morales, napahiya ka, paiyak-iyak ka pa sa iyong preskon. Lang po ako nakaranas ng ganun. Samantalang yung mga ahente po natin na hindi nag-a-appear sa korte at nadidismiss ang kaso, kinakasuhan na po namin kaagad. Kasi po may mga case monitor po kami sa bawat drug court. Ito po ay galing magsalita parang si Pinoy din inumpisa ng panahon ni General Junicio. Post muna tayo sandali. Morales, kindly respond to that. Mr. Chairman, totoo po yung sinasabi ni di ba? Totoo yan. Pero tingnan po natin ang paliwanag ni dating PDEA Agent Morales. Kakdak, ganito po yun. Yung nabanggit niya kanina na nag-file kami ng kaso sa PIDEA IAS together with 2 other agents, sinabi po namin yung irregularities na nangyayari doon sa PIDEA. Sandali lang, yung kaso na sinabi niya na kayo ang arresting officer pagkatapos nag-execute ka ng affidavit in favor of the arrested persons na sinabi mo daw na fabricated lang yung Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Dahil kayo nahuli nun. Tapos, ganito yun, sir. Yes. Yung operation na yun, hindi talaga anti-drugs operation yun. Kaya ito yung subject ng complaint namin dun sa PIDEA IAS. Yun po yun. Nauna po, yung ipinail namin kaso dun sa PIDEA IAS, hindi nga po inintindi, talagang inadalang po nila ni Railroad. Ang nangyari po, pag upo ko dun sa Pampanga, hindi. Every time na nakikita ko yung mga pamilya, yung pamilya ng akusado, maaawa ka po talaga. Kasi dahil alam ko talaga hindi nangyari. Dahil ako isa lang dun sa naturo na apayan. Kasi nung time na yun, kaya kami nagreklamo sa IAS, inano namin, kinukomplain namin yung director namin. Dahil under duress kami, hindi ka. So yung kinomplain niya, yung director niya, dahil isa lang po siya sa nagtestigo, pero hindi pala drug operation ang kanilang ginawa. So anong kalokohan yon? Hindi po ba? Itong si Escudero, nagmamagaling na naman. Hindi ka nabayaran? Hindi, Your Honor. Your Honor. Please continue. May I just be allowed to continue para po dumugtong doon sa statement po ng Office ni General Serapio. Please, sige sir, continue. Dahil po sa kanyang man po sila pinatawag para pagalitan Hindi ko nga po alam kung bakit lagi nababanggit na pinag-initan siya. Nanggagaling naman po sa kanya lahat yung mga pangyayari. Ginagampanan lang po natin yung trabaho natin. So ang nangyari po, Your Honor, nagkaroon po ng investigasyon under the Internal Affairs Service. At after the investigation po, Mr. Morales was formally charged and was required to submit his answer thereto. This was more or less July po of 2013, Your Honor.
So, ito po yung naging basihan niya siguro, hindi ko naman po alam. Pumunta po siya sa ABS-CBN for 3 consecutive nights. I was accused by Mr. Morales na ako daw po ay hindi nanguhuli ng Chinese drug syndicates. Yun naman pala nireklamo ka dahil nagpakatotoo lang itong si Mr. Morales. Sinabi lang kung ano yung totoo, kaya talagang hindi mo matanggap. Tingnan mo ngayon, galit na galit ka pa habang nagsasalita. Which is kung tutuusin, matagal na pala yon. At kung kahit matagal na, yung mga kinaso nyo, yung mga pinabricate nyo nareklamo dito kay Mr. Morales, na-dismiss din naman. So, quits na kayo kung tutuusin. Nakasiguro po ako daw ay duwag. Mga ganun po, may... Imagine mo yan director ka, sabihan kang duwag. Kung maayos ka sa iyong mga tauhan, mabuti kang direktor, magaling ka magdala ng iyong tao, paano ka sasabihang duwag kung talagang pinapakita mo ang iyong tapang? So, yun lang. Talagang mapagsabihan ka ng iyong tauhan na duwag kung hindi mo ginagampanan ng maayos ang iyong mandato. Yung foul. Bilang Director General po, hindi ko po pinatulan. Kasi nga po meron pong kaso na didesisyonan ko Baka makapagsalita po ako ng mali, ipa-inhibit niya ako. So, ang ginawa ko po, dahil i-explain ko lang po. Yung pong mga sinasabi niya na tinatarget nila nung nandun sila sa Intelligence and Investigation Service, pinatanong ko po sa regional director niya dahil nasa NCR na po siya. Jack, tanungin mo nga kung ano yung grupo na sinasabi ni Morales. Baka meron tayong nakaligtaan. Ayaw pong ibigay, Your Honor. Hanggat po nung ako na po ay na-accuse sa TV, nakiusap, sinabihan ko si Jack, isyuhan mo ng memo. Tanungin mo kung ano yung grupo na sinasabi niya. Kasi naman, meron po tayong listahan Hindi naman po pwedeng sabay-sabay trabahuin yan. Kung saan sino po yung may access sa information, sa intelligence. Yun po yung umuusad Pagka, hindi naman po kayang sabay-sabayin ng PIDEA 2,000 lang po yung tao namin compared to the PNP na 110,000 during that time. Kami po wala pang 2,000. So, nagtuloy-tuloy po yan. Nung I tried to explain, I tried to secure yun pong appointment with Mr. Tunying, but apparently Mr. Morales was also there. Ayoko naman po makipagdebate. Medyo malayo po yung salary grade ni Mr. Morales sa akin. Kasi undersecretary po ako. Nahihiya po akong pumatol makipagdebate sa salary grade na gano'n. Ang yabang nitong gunggong na ito, mga kababayan po natin. Nahihiya pa akong pumatol dahil parang sinasabi niya na mababa lang ang sahod ni Mr. Morales. Bakit? Pera mo ba yan? Pera po ng taong bayan yan. At kung may allegation sa'yo, dapat sagutin mo. Huwag mong irason, nakapal ng pagmumukha nito, mga kababayan po natin. Huwag mo ipagmamayabang na ikaw ay may malaking sahod. Hindi mo dapat ipagmamayabang yon. Sagutin mo na lang ang allegation dahil hindi mo naman pera ang pinasahod sa'yo. Bakit ganyan kayo? Napakataas ang tingin sa sarili nyo. Kaya hindi nyo alam kung anong paghihirap ng mga PDEA agent. Ngayon, dahil nireklamo kayo, ipagmamalaki nyo na hindi nyo dapat papatulan dahil mas mataas ang sahod nyo. Diba? Meaning offense, Mr. Chairman. I hope you understand me. So, pumunta po ako doon sa yung involved doon sa allegedly involved doon sa 8 million robber extortion. Nirelieve po sila lahat for dishonesty, grave dismissed na po yan yung mga sinasabi niyang kaso kay Mr. Morales. Kahihiyan na yan para sa kanya. Walang po ito sinasabi, Your Honor, para ipaliwanag na hindi po siya pinag-initan ng PIDEA leadership. We were just trying to perform our duty. Kahit sino po yung Director General doon, pag nalaman po yung nangyari ron sa... Kaya pala, magkatabi yung mga gonggong, tingnan nyo. May tapik-tapik pa, may ganun-ganun pa sila. Kaso sa San Fernando, kung saan sinabi niya nagkaroon ng bypass. Tapos na po yung direct testimony niya, ina-film niya yung statement niya. Pagdating po nung i-cross-examine na po siya ng defense, bigla po siya naging witness for the defense. Nilagay niya po sa kahihiyan yung PIDEA, tsaka po yung office of... Ganyan pag hindi marunong ang kanyang liderato. Hindi ka marunong hindi mo inayos. Bakit siya bumaliktad? Kasi na-realize niya na mali ang kanyang ginagawa at kailangan niyang gawin ito
para matama ang kanyang ginagawang mali. Kasi hindi naman matama ng isa pang pagkakamali ang una-una ng mali. So, tinama lang ni Mr. Morales. At least, naging malinis ang kanyang konsensya, pinag-initan man siya, tinanggalan man siya, kinasuhan man siya, na-dismiss at maganda ngayon ang kanyang credibility para sa taong bayan. Kayo ngayon ang sira-sira dahil po sa inyong pinakita na kahinaan. At buti na lang talaga itong si Senator Bato de la Rosa ay hindi pumapanig sa mga ganitong klaseng tao. Nagiging patas lang ito sa kanyang committee at ngayon siya naman ang pinag-iinitan at gusto na nga patanggal diyan sa kanyang committee on dangerous drugs at palitan na daw, sabi naman ng isang tauhan ni Bongbong Marcos. Mga kababayan, ako po ay 100% naniniwala dito kay Mr. Morales dahil sa kanyang consistent sa kanyang sinasabi. At lagi niyang sinasabi na hindi niya intensyon na siraan itong si Bongbong Marcos, kundi sabihin niya lang na siya po ang gumawa ng dokumento. At ang issue dito ay alamin kung sino ang nagpalabas ng dokumento at para hindi na po maulit ang pangyayaring ito na posible po na magkakaroon ng problema sa ating national security kasi yung mga confidential na documents ay lumalabas sa opisina mismo ng PDEA which is under po sa Office of the President. At yan muna yung ating update. Maraming salamat mga kababayan.